Ang tamang pagtatapon ng basura ay isang mahalagang gawain upang pangalagaan ang ating kalikasan at kalusugan ng komunidad. Ngunit, sayang at masilimuot ang epekto ng hindi wastong pagtatapon ng basura o ang tinatawag na improper disposal of trash. Ito ay isang suliranin na sumisira sa ating kapaligiran at nagdudulot ng malalang banta sa ating kalikasan, ekonomiya at kalusugan ng tao. Sa bawat araw, milyon-milyong tonelado ng basura ang hindi tamang itinatapon, kung saan ang ilang uri nito ay hindi biodegradable at maaaring magdulot ng polusyon sa hangin, lupa at tubig. Ang mga plastic, chemical at iba pang mapanganib na sangkap sa mga basurang ito ay nagdadala ng masamang epekto sa ating kalikasan. Ang mga ilog, dagat at lupa ay nagiging marumi at hindi ligtas para sa mga hayop at tao dahil sa hindi tamang pamamaraan ng pagtatapon ng basura. Upang malutas ang problemang ito, mahalaga ang aktibong partisipasyon ng bawat isa sa tamang pagtatapon ng basura. Dapat natin maging responsable sa ating mga aksyon at tiyakin na ang bawat basura ay nauuwi sa tamang lalagyan at proseso ng pagtatapon. Kailangan din natin paitingin ang edukasyon ukol sa waste management at kampanya para sa proper waste disposal upang maipakalat ang kaalaman at pag-unawa sa kahalagan nito. Sa pagtutulungan ng bawat isa, magkakaroon tayo ng malinis at maayos na kapaligiran sa magbibigay sa atin ng magandang kalusugan at mas magandang kinabukasan para sa susunod na henerasyon. Mga sanhi sa hindi wastong pagtatapon ng mga basura. Kakulangan sa kaalaman. Isa sa mga pangunahing sanhi ng maling pagtatapon ng basura ay ang kakulangan sa kaalaman ng mga tao tungkol sa wastong pamamahala ng basura. Karamihan ay hindi alam kung paano ito tamang itapon o ayaw lang maglaan ng oras para sa tamang pagtatapon. Kakulangan sa infrastruktura. Sa ilang lugar, kulang sa tamang kagamitan at pasilidad para sa wastong pagtatapon ng basura. Ito ay nagiging hadlang sa tamang pamamahala ng basura. Kagustuhan ng karamihan. Marami ang nagtatapon ng basura sa hindi tamang lugar dahil sa kawalan ng disiplina at sa pag-iisip na malayo sa aking bahay, hindi ko ito problema. Hindi wastong pagpapatupad ng mga regulasyon at pagpapatupad ng batas. Kinakailangang magtatag ng mga matibay na regulasyon at batas para sa pamamahala ng basura at tiyakin ang wastong pagpapatupad nito upang maiwasan ang hindi naaangkop na pagtatapon ng basura. Pagtatapon ng basura ay may maraming masamang epekto sa kalikasan, kalusugan ng tao at lipunan. Narito ang mga epekto nito. Una ay ang pangkalikasan. Ang epekto ng maling pagtapon ng basura sa pangkalikasan ay ang una ang polusyon. Ang maling pagtapon ng basura sa mga ilog, karagatan at iba pang natural na yungib ay nagdudulot ng polusyon sa tubig at hangin. Ito ay maaring makakasama sa kalusugan ng mga organismo sa ecosystem, pati na rin sa tao. Ang pangalawa ay pagkasira ng biodiversity. Ang basura ay maaring makaapekto sa mga ekosistema sa pamagitan ng pagsira ng tahanan at ang pagkain ng mga hayop. Ang mga plastik na natutunaw ay maaring kainin ng mga isda at iba pang mga hayop sa karagatan. Habang sa kalusugan ng tao, ang unang epekto ng maling pagtapon ng basura ay ang sanitary issues. Ang maling pagtapon ng basura ay maaaring magdudulot ng isyu sa kalusugan ng tao tulad ng pagkalat ng mga sakit. Ang mga basurang nagtataglay ng mga mikrobyo at kimikal ay maaaring magdudulot ng sakit tulad ng dengue, kolera at iba pa. Pangalawa ay ang pag-akasaya sa mga mapagkukunan. Ang tamang pangangasiwa ng basura ay may nangangailangan ng oras, pera at iba pang mapagkukunan.
Ang komunidad na nag-aaksaya ng mga napagkukunan sa pagsasaayos ng problemang dulot ng maling pagtapon ng basura ay nagkakaroon ng mas mababang kalidad ng buhay. Habang sa lipunan naman, ang epekto ng maling pagtapon ng basura ay epekto sa estetika. Ang maling pagtapon ng basura ay maaring magdudulot ng kaguluhan at pangit na tanawin sa komunidad. Ito ay maaring magdudulot ng hindi kanais-nais na karanasan para sa mga residente at mga bisita. Upang masolusyonan ang hindi wastong pagtatapon ng basura, ito ang kailangan nating gawin. Una, edukasyon at kamalayan. Mahalagang maipahayag sa mga tao ang kahalagahan ng tamang pagtatapon ng basura. Ang pagsasagawa ng mga kampanya at edukasyonal na programa tungkol sa waste management ay makakatulong upang palaganapin ang kamalayan sa komunidad. Pangalawa, paghihigpit sa regular na paglilinis. Dapat ipatupad ang regular na paglilinis ng mga kalsada, mga estero at mga iba pang pampublikong lugar. Ang pagkakaroon ng malinis na kapaligiran ay magbibigay inspirasyon sa mga tao na panatilihing malinis ang kanilang mga sariling lugar. Pangatlo, pagpapalakas ng recycle at segregation. Mahalaga rin na itaguyod ang sistemang recycle at segregation. Dapat magkaroon ng iba't ibang lalagyan para sa mga nabubulok, hindi nabubulok at recyclable na basura. Sa pamamagitan ng tamang paghihiwalay ng mga basura, maaaring mababawasan ang volume ng basura na napupunta sa mga landfill. Pang-apat, pagsuporta sa alternative waste management solutions. Ang pamahalaan at mga pribadong sektor ay dapat maglaan ng suporta at pundo para sa mga alternatibong paraan ng waste management tulad ng composting, biogas generation at iba pang teknolohiya na maaaring gamitin upang mapakinabangan ang mga basura. Panglima, pagsasagawa ng batas at patakarang mahigpit. Mahalaga na magkaroon ng mahigpit at pagpapatupad ng mga batas at patakaran sa pagtatapon ng basura. Dapat maparusahan ang mga taong lumalabag sa mga ito upang magkaroon ng disiplina sa tamang pag-aayos ng kanilang mga basura. Ang mga solusyon na ito ay dapat isakatuparan ng sambayan ng buong puso, sumusuporta at nagkakaisa sa pamamagitan ng kolektibong pagsisikap. Magkakaroon tayo ng malinis at maayos na kapaligiran para sa kasalukuyan at mga susunod na henerasyon.